Tatlong araw bago ang pinakahihintay na grand coronation ng 65th Miss Universe, nakahanda ng iba't ibang security measures para sa the most beautiful day in the universe sa Lunes. Bibigyan tayo ng update ng kasama nating si Connie Sison. Connie. Yes, Rhea, tatlong tulog na lang po at masisilayan na natin ang pinakakabangan natin na 65th Miss Universe pageant dito mismo sa MOA Arena kung saan po tayo naroon ngayon. At para malaman natin syempre paano isa-secure ang lugar na ito sa pinakamalaking event na ito ngayon, itong buwan na to, makakausap naman po natin ngayon ang NCRPO Chief na si Oscar Albayade. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga sa iyo, Connie. Unang-una sa lahat, syempre gusto natin malaman, everything is in place. Kahapon nagsimula na yung preliminaries. Kahapon din ho, nandyan na lahat. Nakalatag na ba yung inyong mga kawani? Yes, lahat yan, all the security details are all in place. No? Dito sa MOA Arena, mayroon tayong gagamitin dito na more than 300 personnel, around 353 na personnel, na kung saan meron din tayong mga personnel na nakabarong dito sa loob. Dito sa labas, of course, ma-emphasize lang natin yung ating personnel sa loob are all unarmed. No? Walang baril dito except of course yung ating sniper and the observer. Okay, hindi na natin syempre babanggitin kung saan-saan yung mga detalye kung nasaan yung mga pulis na iba pa para for security measures din yan, sir. Pero 353 sa loob. What about dito po sa vicinity? Alika at ilibot po nyo kami dito kasi may nakikita na tayo, no? May mga areas na talaga na pagdadausan, syempre ito yung entrance, ito po yung main entrance ng MOA Arena. Dito manggagaling yung bulto ng mga tao. Yeah. You'll see dito, no, sa umaga meron tayong EODK9. Yung paneling natin, it happens 3 times a day, umaga, tanghali at saka gabi. Right. No? At dito mapansin natin meron tayong mga naka-set up na mga x-ray machines. 5 yan all over the arena. Right. So 2 dito, tapos isa dun sa likod, isa sa side, and then isa dun sa may dressing area nila. So talagang magiging mahigpit, Pero syempre ang tanong parate, do we have any information kung meron ho tayong mga terror threats? Kasi pagka ganitong mga may malalaking events, yan ang parating concern. Yes, so far wala tayong nakukuha any information on any terror threat pagdating dito sa Miss Universe pageant. Yes. So itong lahat ng buong arena, syempre kung saan manggagaling na hotel din ang mga kandidata. Does it still stand na meron pa rin pong mga kasama yung mga kandidata na 4 o isa na lamang huba per 4 candidates? Yeah, 1:4, no? 1 close-in security na babae to 4 candidates, no? And this will remain until the last candidate will leave the country. Yun talaga importante, ma-secure sila. At syempre, ang lahat ng mga dadalo din dito, mga very important people, lahat, syempre, from yung mga bumili ho ng mga pinakamamahal hanggang doon sa pinakadulu-duluhan, ito pong MOA Arena. So anything else na nagiging challenge po para sa PNP, para maipatupad ito pong napakalaki pong deployment na ito? So far, medyo magaan naman yung nakikita natin. No? Wala tayong nakikitang major challenge dito since yung travel ng ating mga kandidata is just around a kilometer from the Conrad Hotel to the MOA Arena. No? So wala tayong masyadong nakikita including the traffic congestion. Meron naman tayong 672 all over the MOA Arena. Meron pa rin tayong mga checkpoint operations na gagawin dito. Kasama na dyan syempre yung bomb squad at mga snipers at iba pa ho na ununiformed na mga policemen. Yes, all of those are uniformed. Kaya nga yung ating EODK9, they conduct the paneling 3 times a day yan. Yung morning and then in the after lunch and evening. Pero hindi kasama dyan yung mga checkpoints pa, mga police na mag-checkpoint. Yes, meron tayong more or less mga 3 to 4 checkpoints dito surrounding this area. Mamaya ho, alamin pa namin sir kung ano yung mga dapat at hindi dapat dalhin come 30th or yung Monday po na Miss Universe pageant na. Maraming pong salamat mamaya muna yan at babalikan pa ho natin syempre iba pang detalye na yan. Maraming salamat po kay NCRPO Chief Oscar Albayade. Balik muna sa inyo dyan. Maraming salamat, Connie Sison.